Hello mga kasupad, kamusta po kayo? Sa dalag natin ngayon mga kasupad ay pag-uusapan po natin ng ang mga ginagawa ng babae na turn off sa mga lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang ginagawa ng babae na turn off sa mga lalaki is yung babaeng mabisyo o mag-inspired. Kaya hiling ko na sana lahat ng ka-inspired, lahat ng subscribers ko ay walang bisyo. Pero syempre, hindi pwedeng mangyari yun kasi meron talagang kahit babae may bisyo. Pero sana, hindi masyadong mabisyo. Ang ibig ko sabihin, yung hindi masyadong marami ang bisyo. Hindi lang naman yung bisyo yung pag-iinom, pagsisigarilyo. Yung pagsusugal, bisyo rin yan. Yung panlalalaki, bisyo rin yan. Yung katakawan, bisyo rin yan. Yung pagpupuyat, bisyo rin yan. Kaya wag sanang masyadong marami ang bisyo o wag masyadong mabisyo. At kung maaari, lalo na papasok ang bagong taon, 2024, ay unti-unti na rin kayo magbago. Dahil para din naman sa iyo yan, at para din sa ikaayos ng relasyon nyo, ng lalaking mahal mo, ng asawa mo, or ng boyfriend mo. Kaya sa mga bagay kasi kayo support na nakaka-turn off talaga sa amin. Kahit kayo nga natoturn off kayo pag ang lalaki masyadong mabisyo. Diba? Di mas lalo na ang lalaki sa babae dahil babae kayo. Baka sabihin ng iba kayo support, bakit? Lalaki lang bang pwedeng magbisyo? Tapos kaming babae hindi na pwede? Kayo support, kahit sino hindi, huwag sana maging mabisyo. At mas lalong pangit pag ang babae ang nagbibisyo. Kaya itigil nyo yan kayo support. Dahil sa mga magpapapangit sa inyo, hindi yan attractive. At baka yan pang pagsimulan ng pag-aaway nyo palagi ng partner mo. At baka iwang kanya or hiwalayan kanya. At manlamig yan sa iyo. Kaya kayo support, huwag sana maging mabisyo. Huwag lumayo ka sa mga tropa mo, kaibigan mo, barkada mo, sa mga tao na nagdudulot sa iyo ng impluwensya, pagbibisyo. Kapag ka-inspired, di mo tinigil yan, hindi lang sarili mo ang sinisira mo, pati na ang relasyon nyo ng lalaking mahal mo. Sa mga bagay na talaga namang ginagawa ng babae na big turn off sa mga kalakihan, ka-inspired. At malong ginagawa ng babae na turn off sa mga lalaki is yung babae na sobrang yabang. Yan ang pangalawa ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, lahat naman ng tao sa mundong ito ay may kayabangan. Kahit pa sabihin natin yung mga kilala nyo na pinakamababait na taong kaibigan nyo, meron din yung kayabangan, hindi lang halata o hindi lang nila pinapakita. Diba? O natatago lang sa loob nila. Dahil lahat naman tayo may tagumpay sa buhay. Lahat naman tayo may pwedeng ipagmalaki. Diba? Pero lahat tayo mayroong pride sa sarili natin. Kaya lahat tayo may kayabangan sa mga ugat natin. Pero ang problema sa ibang tao, lalaki man o babae, ay sumusobra ang kayabangan. Dahilan kung bakit imbis na maging kaakit-akit sila, ay hindi yun ang nangyayari. Nilalayuan pa sila at kinaiinisan pa. Lalong-lalo babae ka, hindi ka dapat maging mayabang. Diba? Alam ko meron kayong ipagyayabang kasi yung iba sa inyo high value, magaganda, mga sexy. Yung iba magagandang estado sa buhay, mayayaman, maraming pera, magandang trabaho, sikat, o sabihin nating maraming ipagmamalaki. Pero ka-inspired, talaga naman, huwag mo masyadong ipagyabang yan. At matuto ka na maging mapagpakumbaba. Sabi nga ng isang sikat na vlogger, mata sa langit, paa sa lupa. Ka-inspired. Pag ikaw naging mapagpakumbaba sa kabila ng lahat ng tagumpay mo, siguradong maraming iibig sa'yo. Maraming magkakagusto sa'yo at maaakit sa'yo. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay at meron ka, dahil ng kayabangan mo, mataturn off sila sa'yo. Itigil mo ang sobrang kayabangan. Talaga naman ang partner mo ay maaring kaayawan ka. At kung single ka, baka walang manligaw sa'yo.
talaga naman ka-inspired. Nakaka-turn on ang mga babaeng mapagpakumbaba sa kabila ng lahat ng tinatamasa nila. Sana maging ganun ka, maging mapagpakumbaba ka, at matuto ka pa rin lumingon sa pinanggalingan mo, nakaapak ang paa, talaga naman tumulong ka pa rin sa kapwa mo, huwag ka maging mapagmataas. Nakaka-turn off yan, sa lalaki man o sa babae man ka-inspire. At ang pangatlong ginagawa ng babae ka-inspire na turn off sa mga lalaki, yung babae na palamura. Yun ang pangatlo ka-inspire. Sino sa inyo yung palamura? Mami na. Sigurado ako marami. Marami yan, sigurado ako. Pero alam ko naman na hindi lahat ng nagmumura ay masamang tao. Pero hindi natin pwedeng gawing dahilan yun para magmura ka na. Ang pagmumura ay mali pa rin ka-inspired. Sa kahit ano pa mang aspeto, sitwasyon, dahilan, at debate. Kahit sa Biblia, pinagbabawal ang pagmumura. Talaga naman, huwag kayong maging palamura. At kapag narinig ka ng sino man tao sa paligid mo, ay maaaring bumaba ang tingin niya sa iyo, lalong-lalo na ng lalaking iniibig mo. Gusto mo ba na mag-iba ang pagtingin, pagtrato, at damdamin ng lalaking mahal mo sa iyo dahil lang sa ikaw ay lagi nagmumura? O baka pati siya minumura mo? Ka-inspired, lahat ng binibitawan nating salita, hindi na natin mababawi yan. Kahit anong gawin mong tumbling dyan, kapag sinabi mo na, narinig na ng tao, nasabi mo na. Kaya mag-ingat kayo. At huwag kayong maging palamura. Nakaka-turn off talaga yan. Sabihin ng iba, ka-inspired. Kasi yung kinalakihan ko, yung mga nasa paligid ko, magulang ko, mga kaibigan ko, palamura. Kaya naging palamura na rin ako. Life is a matter of choice, palagi kong sinasabi. Piliin mo na magbago. Piliin mo na wag nang magmura. Dahil sigurado ako magiging proud sa iyo ang sinuman tao. At ang partner mo mas lalong talaga namang nire-respeto ka. At hindi siya mataturn up sa iyo. Mas nakaka-turn on pa rin yung mga babae na mahinhin, hindi lagi nagsasalita ng bad words, at hindi palamura. Dahil kung palamura ka, sigurado ang partner mong lalaki ay mataturn up sa iyo. At kung single ka, pag nalaman lang palamura ka, hindi ko alam kung merong manligaw magkagusto sa'yo, ka-inspire. At ang pang-apat na ginagawa ng babae ka-inspire na turn off sa mga lalaki, yung pagiging immature, yun ang pang-apat ka-inspire. Isip bata ka ba? Talaga naman, tigil mo yan at magbago-bago ka na. Lalo na kung nasa tamang edad ka na. Alam ko, karamihan sa inyo dyan, nasa tamang edad na, o yung iba, may edad na talaga. Kaya, huwag tayo masyadong immature. Alam ko, dumarating ang mga pagkakataon na tayo ay nagiging parang bata pa rin dahil young at heart, di ba? Lalo kapag tayo umiibig, nagmamahal, at nagiging maligaya dahil sa ating karelasyon. Nagiging tayo, pusong bata, isip bata. Pero, idepende mo naman sa sitwasyon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay ganyan. Dapat, sa mga seryosong bagay, sa mga seryosong sitwasyon, ay nagpapaka-matured kayo. Dahil nakaka-turn off pag ang isang babae ay may pagkaisip bata. Hindi makaunawa, mahirap makaintindi, maiksi ang pasensya, at mahirap pakiusapan, mahirap kausap, mahirap talaga namang paintindihin. Huwag ganyan ka-inspire. Mas alam nyo, nakaka-turn on yung mga babae na matatalino. Nakaka-turn on yung mga babae na maunawain, maintindihin, at haba ang pasensya dahil naiintindihan niyang sitwasyon. Hindi nagpapadala sa kanyang emosyon, at hindi nakikinig sa mga sabi-sabi, at hindi basta-basta nagagalit. Ginagamit niya ang kanyang sentido common o common sense. Hindi siya laging pabebe, hindi siya laging pa-cute, hindi siya laging isip bata, at hindi siya laging nakikipag-away sa partner niya. Dahilan kung bakit yung partner niya ay ginagalang siya at minamahal. Alam niyo mga inspired, nakakabawas ng pagmamahal pag ang isang babae ay may pagkaisip bata, sapagkat ka-inspired ang mga kalalakihan na nakipagrelasyon, lalo na yung mga medyo matured ng lalaki. Kami ay nakikipagrelasyon dahil gusto naming maging masaya, payapa ang buhay. Tapos yung karelasyon namin, isip bata. Huwag ganyan ka-inspired.
nakita mo sa partner mo, sa nobyo mo, sa mister mo, na ikaw ay mature enough. Diba yung nasa, ano ka na, nakakaunawa ka ng mga bagay-bagay upang hindi nyo pag-awayan yan at upang hindi ma-turn off sa'yo ang lalaking mahal mo ka-inspire. At ang naman bias pa na ginagawa ng babae na turn off sa lalaki, yung babae na sobrang arte, yun ang palima ka-inspire. Ikaw naman, sobrang arte ka ba? O medyo lang? Alam ko, lahat ng tao, ako man, ikaw, sino man sa atin dito sa ibabaw ng lupa sa mundo, merong kaartihan. Sapagkat tayo ay tao lang at walang perpektong nilalang. Meron tayong gusto, meron tayong ayaw. Ganon lang yan. Meron tayong kinakaartihan. Pero, ang problema, yung iba sobra. Sobrang arte. Lahat ng sobra sa mundong ito ay talaga namang hindi mabutit makakasama pa para sa'yo. Huwag kang sobrang arte. Lalo na ngayon sa hirap ng buhay. O baka sabihin ng iba, ka-inspired, may pera naman ako eh. Mayaman ako ka-inspired. Marami akong ganito, meron akong ganyan. Siguro deserve ko namang maging maarte. Dapat, ilugar mo pa rin. Baka naman kasi yung pagiging maarte mo o yung sobrang arte mo ay wala lang sa lugar. Tulad ng mga iba na nangahamak na ng kapwa or hindi na makaturungan yung sinasabi sa tao. Dapat, ilugar mo pa rin. Ka-inspired, huwag kang sobrang arte. Pag nakita ng isang lalaki na sobrang arte ka, sigurado ako mataturn off yan sa'yo. Kung medyo maarte, mauunawaan namin yon. Unang-una sa lahat, yun nga, ang lahat ng tao may kaarte yan. Kahit siya naman, kahit ako naman. Pangalawa, babae ka. Pero yung sobrang arte, parang hindi na mahanapan ng dahilan para ikaw ay maunawa pa eh. Diba? Tulad yan, na nag-boyfriend ka o nag-asawa ka ng mas mababa ang sweldo sa'yo or nakipagrelasyon ka, nag-partner ka ng lalaking hindi man ganun ka taas ang value tulad mo, guwapo lang pero maliit lang yung sweldo, syempre lalaki siya, minsan humihiling ka or minsan nagdedemand ka, di niya kaya, sobrang arte mo, minsan nag-aaway pa kayo. Wag ganun, ikaw ang pumili sa kanya eh. Huwag mo idahilan na mas mayaman ako sa'yo, ganito, ganyan. Ka-inspired, huwag kang sobrang arte sa buhay. At ang lalaking mahal mo ay mas lalo kang mamahalin. Dahil lahat ng tao na hindi masyadong maarte sa mundong ito ay siyang mas lalong minamahal at mas lalong nagtatagumpay. Talaga naman pag sobrang arte mo, lalayuan ka niya at walang tatagal sa'yo. Talaga naman ka-inspired, ang taas ng standard mo. At baka iwan ka nila palagi ka-inspired. At ang pang-anim na ginagawa ng babae ka-inspired na turn off sa mga lalakis, yung babaeng bastos, yung pang-anim ka-inspired. Lalaki man o babae, may mga pag-uugali din tayo. May mga lalaking bastos at meron ding mga babaeng bastos. Pag ganyan ang personality mo at pag-uugali mo, medyo bago-baguhin mo na. Dahil kahit sa ang anggulo natin tingnan, anggulo talaga. At wala talagang may dadahilan para maging ganyan ka. Dahil ang kabasusan ay kailanman hindi maitatama. Diba? O hindi natin hindi mabibigyan ng dahilan para sabihin mong okay lang maging bastos. Hindi. Kailangan ka-inspired, ayusin mo ang ugali mo. Kahit sino ka pa, sikat ka man, o mayaman ka, kilala kang tao, makapangyarihan ka, marami kang koneksyon, marami kang pera, sexy ka, attractive ka, marami nagkakagusto sa'yo, marami kang ari-arian, sino ka man sa mundong ito, dapat magkaroon ka ng respeto sa iyong kapwa. Dahil kung ikaw ay magiging bastos at walang galang sa ibang tao, ay talaga namang bababang tingin nila sa iyo. At imbis na galangin ka nila, ay talaga namang baka hindi ka nila pansinin. At ang lalaking mahal mo ay maaaring iwan ka pa. Kahit na napakaganda mo at napakataas ang value mo, sapagkat ang mga tunay na high value ka-inspired ay marunong rumispeto sa kanilang kapwa at itapak ang kanilang paa sa lupa. Huwag kayong maging bastos ka-inspired. Huwag kayong maging bastos at sigurado kung matuturnom lalo ang mga lalaki sa iyo. Pag naging bastos ka, sayang ang lahat ng value mo. Matuturn off lang lalo sila sa iyo, ka-inspired. At kapitong ginagawa ng babae ka-inspired na big turn off sa mga kalakihan is yung babaeng palaging nagsisinungaling. Yan ang pampito ka-inspired. At pinakahuli, alam nyo mga ka-inspired, kung ikaw ay isang klaseng babae
na mahilig magsinungaling, lagi na nagsisinungaling, sanay kong magsinungaling, at hindi mapigilan na magsinungaling, sigurado ko kay Inspire ikapapahamak mo yan, at baka dumating ang panahon na ma-realize mo nag-iisa ka na lang dahil walang tumatagal sa'yo, lahat iniwang ka na dahil lagi ka nagsisinungaling at hindi ka tapat at hindi ka mapagkakatiwalaan. Opo mga ka-Inspire, kung gusto mo na lumigaya ka sa buhay na ito, may magtagal sa'yo, may makasama ka hanggang pagtanda, ay practicein mong palaging maging tapat, maging totoo. Iwasan mong maglihim, iwasan mong maging sinungaling sa partner mo, at lalong-lalong huwag kang maging taksil sa kanya. Sa mga sikreto upang magkaroon ng matibay, masaya, at malusog na relasyon. At talaga naman ka-Inspired, kung ikaw ay isang klase ng babae na napakasinungaling mo sa isang pinaka-big turn up sa mga kalakihan, bagay na dahilan kung bakit lalayuan ka nila or iiwanan ka ng partner mo, ka-Inspired. So mga ka-Inspired po, maraming salamat po mga ka-Inspired sa pagtapos po ng vlog dito. Please huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay subscribe na po mga ka-Inspired at click nyo na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kong upload. At sa mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, pakimais lang po ako sa aking Facebook. Ayun po yung profile picture ko. Pakichat lang po ako. At ako mismo ang magre-reply sa inyo. At pag-usapan natin ang inyong mga problema sa pag-ibig at sa inyong karelasyon, ka-Inspired. Maraming salamat mga ka-Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!